Okay, so Sunday Gospel Reflection ngayong June 22, 2025. So, ngayon is the Feast of Corpus Christi or the Feast of the Body of Christ. So, pag feast na to, tinatanggap natin pati yung wine, double specimen. Yung yung host o yung Blessed Sacrament is may wine na kasama. So, double specimen yun. So, dito ay pinapakita, yung gospel ngayon is the Lord feeding of 5,000. So, akmang-akma yun dahil sa Corpus Christi. Pinakain ni Lord yung 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. 5 loaves and 2 fishes. So, hindi ko lang alam dun sa mga nagsisimba, no, na yun na yun, that gospel story or that gospel proves that the Lord will provide. The Lord is under control. Isipin mo, hindi niya pinaalis. Di ba? Ginawa niya ng paraan. Siyempre, si Lord siya. Di ba? Kung yung Lord, di ba, yun. Kasi di ba yung mga nagsisimba, ang masakit dito, yung mga nagsisimba, yung pa yung stress sa buhay. Di ba? Yun lang nga masasabi ko. Sino pa yung taong simbahan, yun pa yung stress sa buhay. No? Nagsisimba ka pero naaalala mo yung lungkot ng namatayan ka. Hindi ba dapat pa nagsisimba ka, puno ka ng kagalakan dahil sumasayo ang Panginoong Diyos? Nagkukumunyon ka, so you are filled with the joy of receiving Christ and going to mass every Sunday. Yung isang oras na yun, dapat yung buong linggo mo masaya ka na o yung buong araw mo masaya ka na. Diba, kung hapon ka nagsimba, dapat pagdating ng Lunes hanggang Sabado, okay ka pa rin. Naiisip mo na yun, namatayan yung anak mo, ganyan, naiisip mo, naisip mo kung may ganito ka pa bukas, nakakaraos ka naman nakakakain naman kayo. Tapos magsasabi ka na nothing is impossible with God, pero ikaw tong numero unong maraming naiisip. Na lagi kang iiyak, ganyan. Alam nyo, kung kayo ay masimbahin, hindi kayo masyadong sensitive. Dapat positive ang outlook nyo sa buhay. Kahit sigawan kayo, o medyo mataas ang boses sa inyo, dapat kung masimbahin kayo, hindi kayo yung madamdami na kasi hindi naman akala nyo, kasi ini-expect nyo lahat kayo ang pag sa inyo mag-a-adjust yung tao, hindi. Kung kayo ay nagsisimba, kahit bulyawang kayo, hindi nyo alintana yan, hindi nyo didibdibin yan. Kasi alam nyo na kayo iniingatan at sumasa inyo yung pinakamahalagang presensya ng pinaka makapangyarihan. Yun lang yun. Hindi yung nagsisimba kayo, nagkukumunyon kayo, tapos kayo yung lungkot-lungkutan, nagsisimba pa kayo sa Baklaran, o nagsisimba pa kayo kung saan-saan sa Pilipinas. May pa intro pa kayo, dinadala nyo si Mama Mary sa iba't ibang, may pa ano-ano pa kayo kay Mama Mary. Tapos, yung mga pinapakita nyo, mga ganyan. Yun lang, kasi 'di ba pag kayo ay palasimbang tao, magandang outlook nyo sa buhay. Sigawan kayo, okay lang. At hindi nyo iisipin naggalit yung isang tao. Kahit sigawan kayo, okay lang. Hindi nyo iisipin galit sila. Yung matuto kayong tumanggap no makukuha nyo o maiisip nyo hindi sila galit sa inyo, kundi pinagsasabihan lang kayo. Hirap kasi sa inyo minsan, pagka tinamaan kayo ng konting pag alam nyong mali kasi kayo, mali. Mali naman din yung paliwanag nyo. Tsaka ipinipilit nyo yung gusto nyo. At saka kung gusto nyo may makasundo, hindi dapat kayo balat sibuyas. Lalo na kung kayo taong simbahan. Diba? Masakit dyan kung sino pa yung taong simbahan, yung pa yung balat sibuyas. Wala akong binabanggit na kung sino Matuto kayong umintindi doon sa sitwasyon ng tao.
At minsan, hindi ko na kailangan sabihin. Sabihin nyo na lang na ito yung sitwasyon niya. Kung na yun. Kasi yun pa isa. Hindi porket gusto nyo tumulong, tingnan nyo muna kung tama yung tulong na gagawin nyo. Tingnan nyo muna kung tama yung tulong na gagawin nyo, hindi yung tulong kayo ng tulong. Tapos mali yung pagtulong nyo. Pagka mali ang tulong nyo, wala. Pag mali ang tulong nyo sa isang tao, hindi nyo rin siya natulungan ng lagay na yun. Diba, kung may maipapakita ang gospel ngayong araw na to, Face of Corpus Christi, anong ginawa ni Lord? Hindi niya hinayaan yung mga tao na magkalat. Pinaupo niya ng by pulo-pulo to by 50s kasi 5,000 eh. So pinaupo niya yung mga tao by 50. At yung limang tinapay at 2 isda, meron pang natirang 12 basket. O isipin nyo ganong katindi si Lord mag-provide. Na wala ka nang iisipin. So ibig sabihin, pag nag-communion kayo, rest assured, God is in control. Hindi na kayo may control nun, si Lord na. So, yun lang po.